Good morning po sa ating lahat. Muli, pinupuli ko, pinagsalamatan ng Panginoon. Dahil yung last week po, na-hospital na yung kapatid ko, yung may cancer. Hindi po siya makahinga, hinihingal siya, kaya naisipan namin na emergency, dinala namin siya sa hospital. Dahil naman po, kaya gano'n, nagkaroon siya ng pneumonia. At tapos, lumalaki yung puso niya, yung baga niya tinutubig, tapos manas na manas siya. Kaya rin ang kalagayan ng kapatid ko. So, nung nila namin siya sa hospital sa St. Martin, talaga pong pikit mata. Alam kong wala kaming gagastusin. Pero sa tulong ng Panginoon, kami po ay nakaraos ng maluwalhati. Unang bill niya pa lang po, sa emergency pa lang, unang patak, 2,000 plus. Akala ko tapos na doon. Sumunod na pinabayaran sa akin 2,000 plus. Di ang kapal ng dibdib ko kasi talagang wala akong hawak na pera. May ginalang nandiyan ang anak ko, nakasama ko. Papuri sa Panginoon kasi napakabait talaga ng anak ko. Siya po ang nag-ano na sa akin ng, sige nanay, akong bahala. Sa madaling sabi, nung gabi yun, naka 21,000 plus kami. Isipin nyo, sa gabi lang yung bakit siya pasok sa taas para sa confinement niya. Talaga pong, ang kabalan dibdib ko, talagang Diyos ko po, tapos kung gano'n, saan ako kukuha? Bilang kapatid, ako ang panganay, wala na kaming magulang, kaya sa akin nakapasan ng mga kapatid ko. Salamat sa Diyos na binigyan niya pa ako ng pangalawang buhay para ang mga kapatid ko ay gabaya ko. Salamat sa Diyos. Salamat ko sa Diyos. Ganun na lang. Sa madaling sabi, na-confine na siya 2 days. Nung makita ko wala na siyang dextro, inano ko na ilabas na siya agad. Pero sabi ng doktor, bakit ko ilalabas? Eh, hindi pa raw naman dapat. Pumirma ako ng paper na katunayan na kung ano man mangyari, hindi nila sagutin. Okay, sabi ko gano'n kasi ano raw ang dahilan ko? Ang dahilan ko po, wala kaming kakayahan na magbayad sa ospital. Paano po ang gagawin niyo sa amin? Sabi ko gano'n. Okay naman, pumayag naman sila. Sa madaling sabi, pagdating ng bill, 48,000 sa loob lang ng 2 araw. Di ka pa ako, sabi ko, pagdating sa bill, Diyos ko po, sabi ko gano'n, ikaw na po bahala. Sa'yo ko pinagkakaloob kung anong magiging mangyayari sa bit niya, o ipamigin ko siya, o ano, gano'n. Sawa po na Diyos, tulong niya, Panginoon. 11,000 pa ang nakuha ko sa dinam namin. Nakakuha pa ako ng 11,000, hindi na ako nagdagdag. Papuri sa Panginoon, kasi siya po ay meron naman po kang PhilHealth. Malaki naman po na bawas sa PhilHealth. Kaya sa Diyos ang papuri, pasasalamat. Lagi po siyang nakagabay sa atin, alam ang ating mga pangangailangan. Talaga pong dumadanas tayo ng mga pagsubok. Pero tibay lang ng loob, kapit sa Diyos. Yun lang po, Panginoon. Maraming salamat po. Amen. Hallelujah. Muli po palapakan natin ang Panginoon. Amen. Hindi ba kahanga-hanga ang ating Diyos? Amen. Hindi po talaga siya nagpapabaya sa kanyang mga anak. Amen. Napakabuti po ng ating Panginoon. At napakasarap po magpuri sa Diyos. We deserve the highest praise. Amen. Hallelujah. Good morning po sa ating lahat. Matiin natin ang mga katabi po natin ng magandang umaga. Good morning. Ayan. Good morning or magandang umaga kung ano po nais niyong bati. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon sa araw na to. At tayo po ay muling nagkasama-sama upang purihin ang Panginoon. Amen. Masaya po ba kayo na may katabi kayo? Amen. Sabihan mo yung katabi mo, huwag ka nang mawawala, ha? Sige, sabihan niyo sila. Huwag ka mawawala, ha? Para may katabi ako. Amen. Ayan.
Sabi ko po kanina sa kaninang umaga, actually, ilang minuto na lang, 9:00 na. Sabi ko, makibalita nga kayo, baka nag-rapture na, at tayo na lang ang natitira dito. Naiwan na pala tayo. Kasi walang tao. No? Salamat sa Panginoon. Napakaganda po ng pag-uusapan po natin ngayon. Ito lang po yung pagtatapos ng 5 sola na ating pinag-aaralan, which is Soli Deo Gloria. Amen. Ano nga po ulit ibig sabihin ng Soli Deo Gloria? Glory to God alone, to God be the glory alone. Huwag po natin tatanggalin yung alone. Kasi yun talaga yun. Mahalaga yung salitang alone. Amen. So yun po yung pag-aaralan natin ngayon, Soli Deo Gloria. Pero bago po yun, mananalangin po muna tayo ulit saglit. At meron pong nagdiriwang ng kaarawan niya ngayong araw na ito mismo. Kaya siya nakapula. Saan ba yung batang nakapula? Ay, nandun na. Aba, pati ang nanay at tatay pala. Happy birthday din sa inyo, ha? Kaya, birthday po ni Abby, ngayon po ang araw mismo, August 24. Ayan. So, pagpe-pray po natin si Abby. And then, graduation ni Kim. Wow, Kim! At saka ni Carl on August 26, Tuesday. Congratulations, Kim! Kapatid, nag-graduate na si Darren last. Kailan na nag-graduate? Ha? 20, August 20. Kaka-graduate lang din po ni Darren. Senior high. Malaki lang po siya, pero senior high pa. First year college pa lang siya. Malaking tao lang. Sige po, panalangin po natin sila. At patuloy din po natin ipanalangin yung mga kapatiran natin na nangangailangan talaga ng panalangin. Like si Ate Esther po, she's still fighting for breast cancer. Yung kapatid ni Nanay Emma na pinatotoo niya. Mga kapatid, ingatan natin ang ating mga sarili. Bawal magkasakit at patuloy na lumapit sa Diyos. Nakita mo yun? 2 araw, 48,000. Diba? Kung aanin mo, saan mo naman talaga kukuha? At hindi mo talaga, hindi naman totoo yung Gawin mo sa ospital, tatanggapin nila. Hindi. Kung wala ka pong pera, hindi ka talaga nila tatanggapin. Minsan, kahit may pera, meron pa rin po silang tinatanggihan. Isang beses pa uwi kami dyan sa GT. Emergency, yung tricycle talagang pot-pot ng pot-pot. Pagdating sa emergency, tinanggihan. Sabi ni RC, ba't tumanggi yun? Gusto niya pa sumurin eh. Tinanggihan yung pasyente. Paspas na naman yung tricycle. Kaya talaga po, sa Diyos po ang ating pananampalataya. Amen. Kaya talaga yung pagkapit natin sa Panginoon ay magpatuloy kung ating paghawak, paglapit, huwag po natin aalisin. No, si Ate Esther, patuloy po natin panalangin. Wala po ngayon si Nanay Penny, si Nanay Saleh, meron po silang mga kamag-anak na pumanaw, kaya po sila ay nandoon sa mga kamag-anak nila na pumanaw. Ngayong linggo na to, kaya po sila wala, ipagalangin din po natin sila. No? At sa mga iba pa po, na merong mga hindi magandang dinaramdam, no, ay panalangin din natin. Si Robert, patuloy pa pong nagpapagaling sa kanyang operasyon. So, kasama rin po natin sa panalangin. Lahat naman po ito sa Diyos. Sa Diyos po natin hihingin. Amen. Sige po, mahilingin po ang lahat na tayo tumuro. At talagang manalangin po tayo pag tayo po ay nananalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa araw na ito. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, O Diyos. At talagang sinasamba ka namin sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, sa iyong kapangyarihan, Panginoon, patuloy mong pinananganan sa bawat isa. Salamat po sa bawat mga kapatid na naririto ngayon. Salamat sa bawat buhay na sumamba sa iyo ngayon at patuloy na sasamba sa iyo. Salamat sa mga lakas na meron kami ngayon, Panginoon. Dami namin gustong ipagpasalamat sa iyo. Pero salamat sa mga kapatiran na idadalangin namin sa iyo ngayon. Si Abby na nagdiriwang ng kanyang birthday, ngayong araw mismo. Pagpalain ang bata na to, patuloy siyang lumaki, na talagang magkaroon ng banal na pagkatakot sa iyo. At siya po, Panginoon, ay nagmamahal sa iyo
At siya rin po, Panginoon, dumating ang panahon, siya rin ay maglilingkod sa iyo katulad ng kanyang pamilya, O Diyos. Salamat po sa buhay ng bata na to. Lagi mo po siyang ingatan at wala pong sakit o karamdaman. Yung mga simple-simple, okay lang po yun. Pero wala pong mga malalalang sakit o karamdaman na mararanasan ang bata na to in Jesus' name. At patuloy na nawa maging masaya pa siya. Lalo na kung isa-celebrate na po nila ng kanyang pamilya ang kanyang kaarawan. Thank you, God, for another year na dinagdag mo sa buhay ng bata na to. Ganun din, Panginoon, ang mga graduate at nag-graduate. Thank you, God, natapos na po si Nara, nag-graduate na po siya. At ngayon, papasok na siya sa panibagong stage ng kanyang pag-aaral. Lagi mo po siyang gabayan. And ganun din kay Kim at saka kay Carl na mag-graduate on August 26. Salamat, Panginoon. Tunay na, Lord. Ito yung bunga ng mga pagpapagal, ng mga effort, mga sacrifices, maging pagluha ay nagbubunga, Panginoon. Salamat sa bunga at ito po yun. Ang dalangin namin, Panginoon, ano man yung gustong tahakin ni Kim at ni Carl, saan mo po sila nililid, Lord, yun ang mahalaga. Lead them, Panginoon. Let your will be done upon the life of Kim and Carl in Jesus' name. At ganun din, Panginoon, kay Ate Esther, patuloy kang mamuna sa buhay niya. Thank you, God. Wala na siyang pneumonia. Lagi po siyang ingatan at lagi namin hinihiling mahabag ka, O Diyos. We ask life for Ate Esther. We ask complete healing, O Diyos, kay Ate Esther. Even to Robert, Panginoon, recovery at nawa walang makita hindi maganda doon sa x-ray na ginawa sa kanya noong isang araw. Lord, walang imposible sa iyo. Kaya kami nagtitiwala sa iyo. At kila Nanay Terry, kila Nanay Saleh na merong mga kapighatian, kalungkutan ngayon. Abutin mo sila, God, sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay. Ikaw po ang comfort namin, Panginoon. At sa bawat isa sa amin, hindi man lang namin isa-isahin ano yung mga nangyayari sa buhay namin. God, kitang-kita mo kami at kilalang-kilala mo kami, Panginoon. Daing pa lang namin, alam mo na. Kaya salamat. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na kami dahil alam po namin, we are in good hands. At hindi mo po kami papabayaan. Salamat po ng marami. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. Buksan po namin ang ating Bible, Isaiah chapter 48, verse 11. Katulad po ng sinabi ko, nandito na po tayo sa huling sola natin. Soli Deo Gloria. To God be the glory alone. Or glory to God alone. Pamilya lamang po yan. Isaiah chapter 48. Nasa lumang tipan po yan. Verse 11. Ito na po yung main verse natin na babasahin po natin. Isaiah chapter 48, verse 11 po. Ayan, nakita na po natin. Kung nakita na po natin, basahin po natin kahit anong version po yung hawak po ninyo na Bible. Sabi po rito, ako po, New Living Translation, I will rescue you for my sake. Yes, for my own sake. I will not let my reputation be tarnished, and I will not share my glory with idols. Isaiah 48:11. Sino po may NIV? Mas maganda siya sa NIV. Yung I will not give my glory to others. May version na gano'n eh. Sino po yung may version na gano'n? Pwede po Isaiah 48:11. Pakibasa ng malakas. Ate Tess, meron ka? I know. Babasa ng malakas. 48:11 po. Isaiah 48:11. Yung muna English na NIV. Yung I will not give my glory to others. Merong gano'n eh. Yung sa akin kasi hindi siya gano'n. Malakas ha. Pakibasa ng malakas. For my own sake, I do this. How can I let myself be defaced? I will not yield my glory to another. Yan. Thank you. Sa Tagalog. Sino po may Tagalog? Yan. Kuya Darren, babasa ng malakas sa Tagalog. Ang ginawa ko is Tayo ka na. Tayo ka. Yan. Ginawa ko is sa sarili na rin kapakanan. Sa ngalan ko hindi
lutan. Ang karangalan ko'y tanging akin lamang. Walang makakahati kahit na sino man. Ayan, nakita po natin, ang karangalan ko'y tanging akin lamang. Kaya nga, Soli Deo Gloria. Glory to God alone. Ano po yung glory? Sa Tagalog, karangalan. Karangalan ng Diyos. Amen? Ano po yung karangalan ng Diyos or yung glory kanya? Ito po yung maitanyag ang reputasyon ng Diyos, ang kanyang pangalan. Yun po yung glory. Di po ba? Katulad ng mga sikat. Mga sikat na artista, mga sikat na tao. Di ba? Meron silang karangalan. Natatanyag po sila. No? So, ang glory nga, ano sinasabi, o pinag-aaralan po natin dito, ano yung glory ng Diyos? Maitanyag ang reputasyon ng kanyang pangalan. Amen. Sino po ang nakatanaw na sa langit? Lahat tayo. Amen. Pag tayo tumatanaw sa langit, ikaw ba kapatid na papawaw? O wala lang? Ay, uulan. Ay, mainit. Parang ganun lang, walang dating sa'yo. Ang pagtanaw sa langit, ang pagtanaw sa dagat, anong nasasabi mo? Ay, marumi. Ay, malalim dyan. Ganun lang. Hindi ba tayo napapawaw sa mga ginawa ng Diyos na to? Na hindi mo sumat akalain paano ito nagawa. Glory to God. Sa mga nilikha pa lamang ng Diyos, kaya nga meron ding verse tayong mababasa. No? Makikita na yung kalwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha. Tayo, pag kami nakakagawa o nakakabuo ng mga bagay na talagang kahanga-hanga, hindi ba napapawaw po tayo? Hangang-hanga tayo? O yung galing mo, paano mo ginawa yan? Yung ano mo sa tao, kulang na lang, sambahin mo kasi ang galing niya. Diba? Eh sa Diyos po kaya, naibibigay kaya ng tao yung ganon? Ganong karangalan? Ganong paghanga? God, ang galing mo! Napakabuti mo, God! Paano mo nagawa ang ilog? Paano mo nagawa ang dagat? Paano mo nagawa ang langit? Paano nagkaroon ng mga halaman, ng mga puno, ng mga hayop? Huwag yun ang pagtalunan. Anong nauna, itlog o manok? Hindi na yun dapat pinagtatanungan. Kung hindi yung kahanga-hanga nagagawa ng ating Panginoon, nakikita na ang kalwalhatian, ang karangalan, ang glory ng ating Diyos na buhay. Amen po ba? Tingnan niyo yung katabi niyo. Tingin. Tingin sa katabi. Sige po. Ayan. Anong nakikita niyo sa katabi niyo? Ha? Oy, nahiya sila. Hindi ba? Hindi ba kayo humahanga? Paano ka ginawa ng Diyos na hindi tayo magpapukha? Paano ka nilikha ng Diyos na hindi tayo pareho ng ilong? Hindi tayo pareho ng mata? Dito, ilan pa lang tayo. Pero meron na ba talagang magkakamukha dito? Magkakapareho ng ilong, ng bibig? Magkakahay? Wala! Paano ginawa ng Diyos na magkakaiba ang napakaraming tao? Meron na lang kambal, huwag tayo maging pilosopo. Normal yun sa kambal, magkamukha talaga yun. Identical twins. Meron na lang yun. Pero diba, hindi po tayo magkakapareho. Hindi ba kahanga-hanga ang paglikha ng Diyos sa katabi mo at sa'yo at sa akin, sa ating lahat? Amen? Hindi ko na dapat sabihin, ba't ba ganito yung ilong ko? Ipaayos ko nga. Ba't ba ganito yung mata ko? Ba't ba ganito yung tenga ko? Ba't ba ang liit ko? Ika na dapat magreklamo. Yung pagkagawa ng Diyos sa'yo ay maganda. Kasi sabi niya, kada nililikha niya, it is good. Kaya walang mali sa'yo, kapatid. Wala ka nang dapat din baguhin. Ba't pa ganito yung kulay ko? Alam niyo, nung ako po yung dumating ng high school, nakailang si Y. Gabriel ako. Yung mga sino nakaabot nun? Yung sabon na yun. Si Y. Gabriel. Ang paputi po yun. Ang paputi talagang sa banyo. Hindi ako maano ng nanay ko. Ilang oras ako doon. Kasi napuponsys ako sa balat ko. Bakit? Eh yung ba namang crush ko, sinabihan akong baluga daw ako. Binugo crush ko, sinabihan akong baluga. Sa harapan ko po mismo. Sabi niya sa kuya ko,
Sa Tagalog na lang, kasi sa Kapampangan. Kung ganyan yung kapatid mo, balo ka. Di ba? Kaya talagang simula noon, nagpuskus ako ng puskus na si Y. Gabriel. Ewan ko, kumusyaw. Ganun pa rin naman. No? Pero gusto ko sabihin, ang mga tao ko ngayon hindi na kukontento. Tingnan nyo, yung may pera. Kabit ng kabit ng ilong, kabit ng mata, kabit ng buhan, kabit ng dibdib. Kung wala kang dibdib. Sa ganun ang pagkakalikha ng Diyos sa iyo. Pero gusto ko natin puntuhin dito, walang mali sa ginawa ng Diyos. Paano po yung mga PWD? May mali sila. May mali sa kanila. Tama po ba? Hindi po. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, wala din po mali sa kanila. Ba't sila nalikha ng ganon? Hindi ko alam sa Diyos. Hindi natin alam sa Diyos. Pero ang katotohanan, wala pong mali sa kanila. At wala din tayong karapatan na sila po ay husgahan o pintasan. Dati, mainom din naman ako mamintas. Pag may nauuna sa harapan ko yung lakad mo, ganyan. Ikaw di bantay lupa. Loko-loko din ako ng tahimik. Di bantay yung lupa. So wala din po tayong karapatan sa mga ganong bagay dahil wala pong mali sa pagkakalikha ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Kung ano po yung physical na anyo po natin, ganyan po kaganda ang pagkakalikha ng Diyos sa atin. Tignan mo ulit yung katabi mo. Kung siya'y babae, sabihan mo siya ng ang ganda mo. Kung lalaki siya, ang pogi mo. Ayan. Tunay po yan, hindi tayo nagbubulahan. Amen. Ganun po tayo nilikha ng Diyos. So malinaw po, makikita natin na malinaw ang lahat ng bagay. Dito po, mas basahin pa po natin sa awit, Psalms 24 verse 10. Makikita natin ng malinaw kung sino po ang ating Diyos. Psalms chapter 24 verse 10 or awit po, Kabanata 24, talata 10. Psalms chapter 24 verse 10. Sabi po rito, who is the King of glory? May tanong. Tanong yun nandiyan sa inyo, di ba? Who is the King of glory? The Lord of heaven's armies. He is the King of glory. May tanong, may sagot na. Para alam na natin, hindi na tayo malito. Para hindi na tayo maghanap. Sino nga ba yung hari ng karangalan? Ito na po yung sagot. The Lord of heaven's armies, He is the King of glory. Amen. At sino ito? Ang ating Panginoong Jesus. Huwag ka na maghahanap ng ibang hari. Amen. Huwag na rin tayong maghahanap ng ibang bibigyan natin ng karangalan or glory, no? Bibigyan natin ng magandang reputasyon, o yung kaya nga hindi rin maganda yung nag-a-idolize ng tao. Bakit? Na ibibigay natin sa kanila yung glory eh. Na dapat sana sa Diyos lamang natin ibinibigay ang karangalan. Naano niyo po yun? Akala natin wala namang problema doon, diba? Sa sobrang paghanga natin sa isang tao. Pero naibibigay po natin ang karangalan sa tao na yun imbis na sa Diyos. In the first place, hindi naman magiging magaling ang isang tao kung wala rin namang ipinagkaloob ang Diyos. Kung hindi gano'n ang pagkakalikha ng Diyos sa Kanya. Kaya nga, sa Kanya lang ang karangalan. Wala na tayong ibang pagbibigyan o paglalaanan, pagsasabihan ng karangalan. Kahit pa po sino ang magaling sa atin dito. Pwede namang i-appreciate, wait, congrats sa ang galing-galing mo. Pero, ang glory sa Diyos pa din. Lalo na po tayong mga lingkod ng Panginoon, hindi po maiiwasan na tayo po ay sabihan, uy, ang galing mo. Ang galing ng ginawa mo kanina. So, hindi po yan dapat papasok sa isip at sa puso. Ang laging sagot, glory to God.
Sa Diyos ang papuri. Bakit? Hindi dahil sa Diyos, hindi ko rin naman magagawa ito, hindi ko rin naman magagawa kung ano man yung mga ministeryo o pagkatawag na ibinigay po ng Panginoon sa atin. Kaya, yung tanong na who is the King of Glory, sinagot din mismo ng Biblia para nang sa ganun, hindi na po tayo maghanap ng ibang hari. Hindi na tayo magbigay ng ibang karangalan sa kung kanino man o kung sino man. Bakit? Jesus Christ reveals His glory. Ang Panginoong Jesucristo mismo ay pinapahayag niya, pinapakita niya ang karangalan niya. Amen. Si Jesucristo po mismo. Bakit? Kasi siya mismo yung glory. Nakita po natin ito. Pinapakita ng Diyos ang karangalan, no? Ang katanyagan, dahil siya mismo yung karangalan. Si Jesucristo, ang ating Panginoong Jesus. He Himself is the glory of God na naipahayag po sa atin. Ni-reveal ng Diyos sa ating mga tao, sa ating mga mananampalataya. Kaya talagang ma-appreciate mo ang bawat bagay sa paligid po natin na nilikha po ng ating Diyos. Amen. Colossians 1:15-16 po. Buksan po natin. Colossians. Sa bagong tipan po tayo. Colossians chapter 1 verses 15-16. Ang sabi po rito. Andiyan na po kayo. Colossians 1:15-16. Christ is the visible image of the invisible God. Ulitin ko. Christ is the visible image of the invisible God. He existed before anything was created and is supreme over all creation. Kaya yung nagsasabi, wala pa naman si Jesus Christ sa bagong tipan. Hindi po yan totoo. Simula sa bagong tipan, Genesis pa lang, hanggang sa matapos po ang Biblia natin sa kapahayagan, nandoon na po ang laman ng Biblia natin ay patungkol lahat sa ating Panginoong Jesus. Amen. Kasi sabi nito, He existed before anything was created. Bago pa man nalikha ang lahat ng bagay, meron na po ang Diyos. Maliwanag po na sinasabi ng salita ng Diyos. At ito pa, and is supreme over all creation. Verse 16, for through Him, God created everything in the heavenly realms and on earth. He made the things we can see and the things we can't see, such as thrones, kingdoms, rulers, and authorities in the unseen world. Everything was created through Him and for Him. Ang lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan niya, at ito, ang lahat ng ito ay para kanino? Para sa Kanya. Ngayon, para kanino ka, kapatid? At para kanino ako? Dahil isa tayo sa nilikha ng Diyos. Para kanino po tayo? Sa Diyos. Sino po ang nagmamay-ari sa atin? Ang Diyos. Sa buhay po natin, sino may hawak? Ang Diyos. Kaya ang paghingi ng kahabagan, ang paghingi ng kagalingan, ang paghingi ng biyaya, di ba lahat po yan? Sinasabi natin sa ating Diyos. Lahat po hinihingi natin sa Diyos. Lahat po ng kailangan po natin ay hinihingi po natin sa ating Diyos. Humingi na po ba tayo ng pusong tapat para sa Diyos? Hinihingi na po ba natin yan? Kasi lahat ng kailangan natin, hinihingi natin sa Diyos. Dahil hinihingi na ba natin sa Panginoon, Panginoon, bigyan mo ako ng pusong tapat. Nang sa gayon, ako ay manatiling tapat hanggang wakas. Dahil gusto kong makasama sa iyong kaharian. Nahihingi na po ba natin yan? I doubt it. Kasi madalas ang hinihingi natin, anong kailangan mo? Pera, pagkain, kagalingan. Hinihingi natin yan. May masama ba doon? Hindi. Wala. Pero yung ibang bagay, yung mahalagang bagay, na dapat hinihingi natin sa Diyos para yung laban natin sa mundo na to
tayo po ay maging matapang, tayo po ay tumibay, tayo po ay tumagal. Hinihingi po ba natin sa Diyos, Panginoon, bigyan mo ako ng lakas. Lakas para hindi ako matukso. Panginoon, bigyan mo ako ng self-control para nang sa ganon, hindi ko magawa ang mga bagay na dapat hindi ko na ginagawa sa mahabang oras. Hinihingi po ba natin ito sa Diyos? Kasi tanging ang Diyos lamang po ang makapagkakaloob nito sa atin. Tanging ang Diyos lang ang makapagpapabago sa atin. Paano ka mababago? Kung ikaw ay susunod at gagawin mo yung salita ng Diyos. Katulad ng pinag-aralan natin nung nakaraang linggo, sabi sa Galatians, huwag ka lang tagapakinig ng salita ng Diyos. Ano yung mas gusto ng Diyos? Na tayo ay maging tagagawa ng Kanyang salita, tagasunod ng Kanyang salita. Dahil mayroong tandaan po natin, may dalawang uri ng pananampalataya. Ano uli yun? Pananampalataya makapagliligtas at pananampalataya hindi makapagliligtas. Kaya maraming Kristiyano sabi nila ligtas na sila. Bakit? Nananampalataya na sila. Kahit nasa bahay ako, nag-pray naman ako. Kahit walang mabago sa akin, okay lang. Kahit di ako sumunod sa Diyos, okay lang. May pananampalataya ako, ligtas na ako. Sabi mo. Sabi ng tao ngayon. Pero sabi ng Biblia, hindi. Amen. Kaya nga diba sabi ko nung nakaraan, let us examine ourselves. Let us check our faith. Tingnan po natin yung mga pananampalataya po natin. Baka yung pananampalataya po natin ay theoretical lamang. Ano yung theoretical? Kaisipan lang. Alam mo yun sa kaisipan mo. Pero hindi ka sumusunod. Hindi mo ginagawa. Meron kang maraming mga bagay na inaasikaso na inuuna. Na alam mo, yun ang mahalaga. Puro theory yung alam. Wala sa gawa. Kasi kung gano'n pala, hindi na sinabi sana yun sa Galatians na sinasabi na huwag lang kayo maging tagapakinig ng salita, kundi maging tagasunod din kayo, tagagawa din kayo ng salita ng Diyos. Meron pa isang sinasabi sa Biblia, do not grieve the Holy Spirit. Huwag mong pipighatiin ang banal na spirito na nasa iyo. Paano natin napipighati ang banal na spirito na sumasa atin pag ikaw ay hindi sumusunod sa Diyos? Na dapat sasamba ka, hindi ka sumamba. Na dapat nananalangin ka, hindi ka nananalangin. Na dapat nagpapasa ka ng Biblia, ay napaka-busy ko eh. Sige, lahat ng mga nagsasabi, wala silang oras para sa Diyos. Lahat ng mga nagsasabi, napaka-abala nila. Wala nang panahon para sa ganyan. Magpe-pray, wala nang panahon. Magbabasa ng Biblia, wala nang panahon. Pumunta sa church, wala nang panahon. Makikinig kahit online, wala nang panahon. Enjoy nyo lang yan. Enjoy while it lasts. Kasi sa bandang huli, doon lang naman lahat tayo magkakaalaman. Amen. Sa graduation day, kung sino yung gagraduate at hindi gagraduate. Bakit graduation ang tawag ko? That's the end of it. Yun na po yung pagtatapos natin. Once na tayo po ay hinusgahan na ng Diyos, wala nang bawian. That's the end of it. Bakit? Sa kala nyo ba hindi nalalaman ng Diyos at hindi nakikita ng Diyos yung mga ginagawa natin? Alam niyo po lahat yan. Wala po tayong maitatago, wala tayong maihilingin sa Diyos. Paulit-ulit kong sinasabi. Pwede tayong maglihim sa bawat isa. Pero sa Diyos, wala po tayong maitatago. Remember, He is the supreme over all creation. At dapat ang mga tao, ginagawa itong sinasabi ng salita ng Diyos. Everything was created through Him and for Him. Ang lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan niya. Bakit yun nalikha? Kasi yun ay para sa Kanya. Kapatid, para sa Diyos ka. Sabihin sa katabi mo, para sa Diyos ka. Hindi ka para sa kaaway. Kaya dapat nasa Diyos ka.
Amen. Di ba ano yun? Di na kami magtatrabaho? Di na kami mag-aaral? Di na kami magagawa sa bahay? Di sinabi ba sa Biblia gano'n? Inutos po ba ako na gano'n? Wala. But you should know your priority. We should know our ultimate priority to give glory to our God. Amen. Ang kaligtasan po, nabigay na ng Diyos. No? At binabago niya po tayo. Araw-araw. Kaya may kanta tayo ganyan eh. Binabago niya ako araw-araw. Ang tanong, nagpapabago ka ba araw-araw? Yun ang tanong. Ang Diyos, gusto ka naman niyang mabago eh. Wala nang problema sa Diyos eh. Sabi ko sa inyo, kung gusto talaga ng Diyos, isang pitik kung anong gusto niya mangyari sa atin, magagawa niya. Kung parang robot tayo, kaya naman niya yun eh, pero hindi yung ginagawa ng Diyos eh. Why? God gave us a heart. Binigyan niya tayo ng puso. Ngayon, gusto ng Diyos, yung puso natin sa Kanya, yung maging tunay. Kasi parang kung magiging automatic lang din pala yung puso natin, walang tayong pinagkaiba sa robot. Nakikita nyo? Nasaan ang magiging kasiyahan ng Diyos? Kung mamahalin natin siya, kasi automatic na yung puso mo, ganun yung pagkagawa. Parang ni-robot ka lang ng Diyos. Parang sinusihan ka lang ng Diyos. Nasaan yung ano doon? Kasiyahan ng Diyos. Pero nasisiyahan ng Diyos kapag nakikita niya, itong tao na to, tunay na nagmamahal sa akin. Tunay na lumalapit sa akin. Tunay na sumusunod sa akin. Lahat po yan alam po ng Diyos. Amen. So tayo po ay binabago ng ating Panginoon. At nararanasan po natin sa mga tunay na sumusunod. Kasi kayo lang naman din ang makapagsasabi kung merong nababago sa inyo. Again, I say, kung walang nababago sa iyo, kapatid, ang pananampalataya mo ay kailangan mo ng i-check. Baka nandun ka sa pananampalatayang hindi nakapagliligtas. Baka nandun ka lang sa kaalaman na dapat may faith, Efeso 2:8 hanggang 10, na dapat nananampalataya sa Diyos para maligtas. Na nandun ka lang sa kaalaman na yun, pero walang nababago sa iyo. So, tignan po natin. Kasi yung tunay na tinabago or yung tunay na merong pananampalataya, nagkakaroon po yan ng transformation. Ano yung transformation sa Tagalog? Yes. Ang tunay na merong relasyon sa Diyos, ang tunay na mayroong pananampalataya na makapagliligtas sa Diyos, ay nababago ng salita ng Diyos. Ano yung magic? Hindi. Hindi rin naman instant. Pero somehow, may nakikitang pagbabago. Amen? Yung tunay na sumasampalataya sa Diyos ay meron po yung pagbabago. At yung tunay na sumasampalataya po sa Diyos, nadadagdagan yung pagnanais niya, yung passion niya, yung commitment niya para kay Lord. Teka muna, araw ng linggo, sa Lord ako. Nagigets niyo po ako? Yung pagpatungkol na sa Diyos, masaya siya. Pagpatungkol na sa gawain ng Diyos, gustong-gusto niya na. Pagka tinatawag na para sa gawain ng Diyos, excited siya. Pag sinasabihan na pinapaalalahanan na patungkol sa Diyos, nandun yung passion niya, yung kagustuhan niya na makasunod sa Diyos. Yun ang mga tunay na mayroong pananampalatayang nakapagliligtas sa Diyos. Now, you can assess yourself. I can assess myself. Walang ibang makakapag-check ng mga sarili natin. It is between us and God. Tingnan mo yung sarili mo. Kilalanin mo yung sarili mo. Ganun ka ba? Ganun ba ako? O kapag ka ito na naman to, mag-check na naman to, sabihin, attend ako. Diba? Ito na naman to, pipilitin na naman akong umatin. Nakakasora na, nakakainis. Paulit-ulit. Linggo-linggo, gusto umatin ako. Alam niyo, magpasalamat kayo doon sa mga nangunguli.
Magpasalamat kayo doon sa mga nangungulit. Sino yung kinukulit dito? Huwag na kayo magtaas ng kamay. Pero magpasalamat kayo. Bakit? Dahil mahal kayo ng Diyos at mahal kayo nung nangungulit. Bakit? Ayaw po nila kayong mapahamak. Bakit? Gusto nila kayo na makasama ng Diyos. Sama-sama kayo sa kaharian ng Diyos. Kaya kung may nangungulit sa inyo, dapat ang response nyo sa kanila, thank you dahil sa kakulitan mo. Ngayon, meron na akong pagnanasa na maglingkod sa Diyos, na magpatuloy sa Diyos, na sumamba sa Diyos, na umating sa gawain, na kahit nasa ano yung ginagawa ko, ang Lord yung nasa isip ko, no? Na nakakapanalangin ako, thank you kasi ang kulit-kulit mo, buti kinulit mo ako. Kung hindi, baka kung ano na yung mga ginagawa ko. Kung hindi, baka lalo na akong nanlamig. Walang mangungulit sa inyo at hindi kayo magpapakulit. Tandaan niyo po ito. Kung walang mangungulit sa iyo at hindi ka magpapakulit, manlalamig ka na ng tuluyan hanggang maging yelo ka na ng matigas. Frozen ka na. Mahirap nang basagin yung yelo. Amen? Alam niyo yung lugar na ano? Ano yung lugar na puro yelo? Alaska. Ano yung tawag talaga? Arctic? Antarctica? Arctic? Basta di ba may lugar na puro yelo? Oh, di ba? Ganun na magiging tigas ng puso ng mga ayaw lumapit sa Diyos. Pero sabi, ay pananampalataya siya. Kaya sa kanyang sarili, siya ay maliligtas. Pero hindi nga po ganun ang sinasabi. No? Kapag po nare-realize natin, araw-araw, na ang buong Christian life po natin is all about glorifying God. That Jesus died para mabigyan siya ng karangalan. And then we will live for His glory. Sana lahat tayo dumating sa punto na to. Na nare-realize po natin araw-araw na itong buhay natin bilang mananampalataya. Amen? Ay para sa ano? Para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya nga sinasabi sa Bible, yung buhay natin, hindi na po yan sa atin. Yan po ay sa Diyos. Which is noong pa naman yan. Di ka ba pinapanganak? Nasa tiyan ka pa lang ng nanay mo. Sa Diyos ka na talaga. Kaya ka nga napunta sa tiyan ng nanay mo eh. Kaya ka nabuo. Kaya ka lumaki. Kaya ka naging tao. Dahil sa Diyos yan. Ang mga magulang natin, sila yung ginamit ng Diyos. Amen? At meron kong sinasabi sa Biblia. Ito yung kahulugan nun. 1 Corinthians 10:31. Unang Korinto. Ako, ang bilis ng oras. Nag-introduction lang pa lang ako. Handa po ba kayo? Yun. Thank you. Thank you, Lord. Handa sila. Hanggang alas 3. Yun, no? Amen. Yung iba, hindi talaga sila umamin. Joke lang po. 1 Corinthians 10:31. Ito, isa sa paborito kong verse. So, whether you eat, or drink, or whatever you do it all for the glory of God. Ulitin natin, ang ganda. So whether you eat, or drink, or whatever you do it all for the glory of God. Sino may Tagalog? Pakibasa po sa Tagalog, malakas. Yung malakas ang boses. Tagalog. Kuya Day, pwede. Malakas ang boses. Anong boses mo eh? Turo mo sa kanya na. Sige, tayo ka na. Unang Korinto 10:31. Sa Tagalog. Ayan. Sige. Lakas mo ha. Kaya nga, kung kayo ay kumakain o umiinom o anumang ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Amen! Diba tama ako yung boses niya? Buong buo. Ano man, umiinom kayo,
KFC, Chowking, Wendy's. Ba, dapat bayaran ako ng mga to. Sa Sumo, paborito ng mister ko. Yan, Tokyo, masarap ang kanin yan. Whether you eat, kahit saan ka man kumakain, or drink, ano man ang iniinom mo? Kape? Coke? Yan, tubig? Tsokolate? Meron lang po yung wag yung gold. Iba yun Hindi po yun. Kasi hindi mo nabibigyan ng karangalan ng Diyos pag yun ang iniinom mo. Amen po? Amen. Napakasimple lang naman Kasi sabi, whether you eat or drink, baka sabihin, diba? Sabi ng Bible, whether you eat or drink, kaya okay lang uminom. Hindi. Hindi po to ganon. Amen. So, ano ba iniinom natin? Or whatever you do, ano man ang ginagawa natin? Naglalabas? Naglilinis? Nagluluto? Ano ba? Nag-aalaga ng bata? Namamalansya? Nagwawalis? Nagugas ng plato? Whatever you do? Nagbabasketball? Aba? Paano ko nabibigyan ng karangalan ng Diyos sa sports? Kung sports ka, nabibigyan mo ng karangalan ng Diyos. Amen? Spending time with your family? Yan, do din yan, di ba? It's an action word. Nag-e-exercise ka? You know, pati pag-e-exercise. Nagsusumba? Sama tayo kay Nanay Emma? Napakayang looking? How to be you po? Doing business? Whatever we do gawin. Kahit nagsya-shopping. Whatever we do. Ano sabi? Do it all for the glory of God. Ayun yung sinasabi. Lahat ng ginagawa natin, lahat ng pinakain, lahat ng iniinom. Kahit na minsan ayaw mo yung ulam, malapot, Lord, salamat pa rin. Diba? Nakapamili ka ng kahit kaunti. Thank you, Lord. Salamat, napakabuti mo para sa iyo po ito. Ang karangalan ay tanggapin mo. Hindi po yun ka-okay yan. Giving back the glory to God ay hindi po okay. Kasi sasabihin ng iba, grabe ka naman, minom ka lang ng tubig, thank you Lord. Buti may tubig ka. Yung iba, yung tubig na iniinom nila, marumi. Bakit? Wala silang malinis na tubig. Nakapanood na kayo ng mga documentary? Dito lang sa Pilipinas, hindi na po tayo lalabas. Sa mga probinsya, yung tubig nila galing sa balon. At yung balon, pag ahon nila, hindi po malinis yung tubig. Dito nga, nag-iinarte pa tayo. Mineral ba yan? Pag hindi mineral, sasakit ang tiyan ko. Di ba? Mapalad na mapalad po tayo sa syudad. Kaya talagang mas lalo tayong dapat nagbibigay ng kaluguran at pasasalamat sa Diyos. Paano ang magpapasalamat sa Diyos? Wala nga kaming lunch mamaya. Magantay ka. Kung talagang namumuhay ka sa pananampalataya, hindi ka papabayaan ng Diyos. Kung yung tiwala natin ay buong-buo sa Diyos, hindi po siya nagpapabaya. Amen? Kita mo nga yun, 2 gabi, 48,000. Nabayaran nila. Bakit? Tiwala sa Panginoon. Wala ka naman na talagang magagawa Amen? No? So, yung paggawa po natin ng mabuti, ano po yan? Bunga ng ating mga pananampalataya. Yung paggawa natin ng mabuti, yan po ay bunga ng ating pagsunod sa Diyos. At kapag tayo po ay gumagawa ng mabuti, dahil yan na yung bunga ng ating pagkilala at pagkakaroon ng tunay na relasyon sa Diyos, nabibigyan po natin ng kaluguran ang ating Diyos. Matthew 5:16. Basahin po natin. Mateo. Matthew chapter 5. First book in the New Testament is the Matthew chapter 5 verse 16.
Yan, sabi po dito, nakita niyo na, Matthew chapter 5, verse 16, in the same way, let your good deeds, tingnan niyo to ha, kaya hindi rin po natin babaliwalain ang mga good deeds, yung bunga ha, bunga. Let your good deeds, in the same way, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father. Kung tayo'y gumagawa ng mabuti, hayaan daw natin makita ng iba para nang sa ganon, yung mga nakakakita, magbibigay sila ng pagpupuri sa Diyos. Halimbawa, tumulong ka. Kapatid, thank you ha. Salamat sa Diyos sa buhay mo. Hindi ba nakakapagbigas po ng ganyan ng mga tao? Salamat sa Diyos sa buhay mo kasi tinulungan mo ako. Nababanggit yun ng tao eh. Whether siya po ay kumikilala o hindi sa Diyos, napapamurihan nila ang Diyos sa pamamagitan ng mga ganitong bagay. Thank you kapatid ha. Inabot mo ko, pinag-pray mo ko. Salamat sa Diyos sa buhay mo. Sa pamamagitan nun, napupurihan, nabibigyan ko ng pagpupuri at karangalan sa Diyos. Dahil again, yung paggawa ng mabuti ay automatic na sa isang tunay na anak ng Diyos. Na kahit walang mag-uutos sa Kanya, nag-i-initiate siya, gagawin niya kung ano ang tama, gagawin niya kung ano ang mabuti. Amen po ba? No? Paano pa po tayo nagbibigay ng karangalan sa Diyos? Serving God. Yan. Kapag tayo po ay naglilingkod sa Diyos, dito sa church, again, serving God through the church is for His glory. Uulitin ko. Serving God through the church is for His glory. Saan ka lang maglilingkod? Sa bahay mo? Sa tulugan mo? Sa kwarto mo? Sa eskwelahan mo? Saan ka maglilingkod? Sa church. Sa pamamagitan nun, nabibigyan po natin ng kalwalhatian ang ating Diyos. 1 Peter 4:11. Unang Pedro 4:11. Sabi po dito, 1 Peter chapter 4, verse 11. First Peter 4:11. Do you have the gift of speaking? Then speak as though God Himself were speaking through you. Do you have the gift of helping others? Do it with all the strength and energy that God supplies. Then everything you do will bring glory to God through Jesus Christ. All glory and power to Him forever and ever. Amen. Sa Tagalog, 1 Peter chapter 4, verse 11. Pakibasa po sa Tagalog ng malakas. Sino po yung may Tagalog? Unang Pedro 4:11. Si Josie, pwede pabasa po, malakas. Unang Pedro 4:11. Yan, patulungan si Josie. Unang Pedro po. Putol, pahiramin na lang si Josie ng Bible. Unang Pedro 4:11. Ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang siya'y papurihan sa lahat ng bagay sa pamamagitan ni Jesucristo, sa kanyang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Amen! Maliwanag po ba? Sabi ron, ikaw ba'y tagapangaral? Anong dapat mong gawin kung tagapangaral ka? Mangaral ka. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Anong dapat gawin kung ikaw'y tagapaglingkod? Maglingkod ka. Bakit? Kaya kung binibigyan ng Diyos ng lakas, ay para paglingkudan siya sa kanyang iglesia, mga kapatid.
Diyos pero hindi naglilingkod sa Diyos. Sa pamamagitan nun, we are grieving the Holy Spirit. Amen. Kapag tayo po ay naglilingkod sa iglesia ng Diyos, hindi yung nabanggit ko yung iglesia ng Diyos eh. Maliwanag na po sa inyo ano yung iglesia ng Diyos, tama? Hindi po yung alam niyo na, hindi yun. Ecclesia, church, iglesia, kalipunan ng mga mananampalataya. Yung po yung kahulugan niya. Kung ikaw ay nakapaglingkod ng Diyos sa kanyang iglesia, ikaw ay nakapagbibigay karangalan sa Diyos. Sa kanya ang papuri, sabi ng binasa, magpakailanman. Amen. Bakit tayo may lakas? Para tayo po ay makapaglingkod sa iglesia ng Diyos. Mga kapatid, huwag mong kakalimutan. Ikaw ay tinawag na tagapaglingkod ng Diyos. Kaya ka tinawag, kaya ka binibigyan ng lakas para maglingkod sa iglesia ng Diyos. Amen. Paano yung ganyan-ganyan? Kung patuloy po tayong mga ngatwiran, hindi po talaga tayo makapaglilingkod sa Diyos. Again, if there is a will, there is a way. Kung gusto, may maraming paraan. Pag ayaw, oh, very good, children. Tama, di ba? Kahit anong gawin mo, basta ayaw niya, tingnan mo, kahit pinipitin mo yun, basta ayaw. Wala talaga. Sana wala sa atin yun. Huwag niyong hahayaang manigas ang mga puso ninyo, mga kapatid. Mahirap po. Mahirap na po bumalik kapag hinahayaan ninyo na manigas po ang puso ninyo. Huwag mong hahayaan na hindi ka nakapagbibigay kalukuran sa Diyos sa pagsamba. What we're praying here is revival. Amen? Hindi ikaw lang, ay, alas 11 na. Parang alas 3 talaga ako. Hindi pa ako tapos eh. What we're praying here in SCM is a revival. What is the root word of revival? Ulit, lakas? Ay, iba, ayan na sumagot ha. Revive. Bakit nire-revive? Ha? Bakit para mabuhay? Anong ibig sabihin nun? 50-50 na. Tama ko ba? 50-50. Naghihingalo na. Pero itong tatandaan po ninyo. Kahit isa na lang yung nakaupo dyan, magtuturo pa rin ako. Ang nawawala kapag hindi sumasamba ay hindi ang Diyos. Ang nawawala, tayo. Di ka nare-revive eh. Alam mo yung buong isang linggo mo? Drain ka dun eh. Amen po ba? Sobrang pagod mo, sobrang stress mo, tapos ayaw mo pang umati. Matutuluyan ka, kapatid. Kaya nga ginawang example ang pagsamba sa cellphone na nalulubat. Tama po? Tapos, i-charge mo, magkakaroon uli siya ng buhay. Magagamit mo na uli. Lalakas na yun uli. Yung gamit ng cellphone, gamit na gamit mo. Di ba? Natataranta kayo, nasa yung charger ko? Pag sa cellphone nyo, taranta kayo pag nawawala yung charger nyo. Hindi kayo nakaka-charge. Malalaman na ako, magkichat yung cash ko. Pero totoo, di ba, ganun natin, yung cellphone natin, ganun natin,
Mahalin. Oo, mas mahal pa rin sa mama. Totoo ba yun? Nakakalungkot naman. Mas mahal daw sa mama yung cellphone. Pinagpalit na yung mama sa cellphone. Ay, mga mama, huwag kayong papayan. Amen. Ibig ko sabihin, kung hindi ka ma-recharge, talagang lalo kang manghihina, manlulupay-pay, manlalamig, hanggang sa maubos na talaga yung lakas mo spiritually. Spiritual mo yung nauubos sa atin eh. No? Hanggang sa ayaw mo na. Hanggang sa sasabihin mo, wala naman nangyayari kung ako'y nag-church. Hanggang sa ikaw ay tuluyan na tumalikod. Ayawan na. So kung tayo po ay naglilingkod sa Diyos, dito sa kanyang iglesia, kung ano bang po yung kalikuran na ginagawa natin dito, again and again, ang paglilingkod po natin dito, hindi kinakailangan makita ni pastora, makita ni leader, hindi kinakailangan. Ang lagi kong sinasabi sa inyo, ang lagi kong itinuturo sa inyo, maglingkod kayo, gumawa kayo, may nakakakita o wala. Kasi yun ang tunay na mananampalataya. Walang kapekean. Walang pagpapakita na, ay, narating na si leader, gagawa na ako. Hindi. Nandiyan siya o wala. Maglilingkod ka. Bakit? We have an audience of one, and that is our Lord Jesus Christ. Kaya hindi ka man hindi ka man mapansin, kung naglilingkod ka, nagwawalis ka, nandun ka sa likod. Huwag kang mag-alala na walang nakakakita sa iyo. Ang pinakamahalaga, nakikita ka ng pinakamataas na Diyos. Hindi ka man makita ng kung sino man, ang mahalaga, nakikita po tayo ng Diyos. Yun ang pinakamahalagang nakakakita sa lahat na ginagawa natin na tunay. Galing dito. Walang halong anuman. Amen. Paano pa po tayo nakapagbibigay ng kaluguran sa Diyos? When we fight sin, pag tayo po ay nakikipaglaban sa kasalanan, paano tayo nakikipaglaban sa kasalanan? Ang tanong kasi, nakikipaglaban ka ba sa kasalanan? Yun ang tanong. Kasi once na napatukso ka na, kasalanan na yung pinapasok mo. Tama. Tama, wala kayong pupuntahan. Tama talaga. Di mo ba? So when we fight sin in our lives, nabibigyan po natin ng karangalan, kaluguran ang ating Diyos. Bakit? Kaya nga siya namatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan na yan. Tapos gagawa mo pa rin ang kasalanan. Anong sinasabi sa Biblia? Every time na gumagawa tayo ng kasalanan paulit-ulit, pinapako natin si Kristo paulit-ulit. Parang sinasabi mo, hindi pa sapat ang ginawa mo Kristo, kaya mapako ka ulit. Sa pamamagitan ng paggawa natin ng kasalanan, ng kasamaan, paulit-ulit. Kahit ilang beses na nasabihan, ilang beses na nakarinig ng salita ng Diyos, paulit-ulit pa rin ginagawa ang kasalanan. Bakit? Hindi pinaglalabanan ang kasalanan. Ang tanong nga, nilalabanan mo ba? Dapat nilalabanan po natin bilang mananampalataya ang kasalanan. Mga kapatid, labanan po natin ang kasalanan. Or else, pag hindi natin nilabanan ang kasalanan, tayo po ang ilulugmok ng kasalanan. Tayo ang padadapain ng kasalanan hanggang patayin po tayo ng kasalanan. Totoo yan. Amen. 1 Corinthians 6:20. Anong sabi? Naku, ito napakaganda nito. Sana po talaga pumasok ito sa puso natin. Unang Korinto 6:20. Pasensya na po talaga kayo. Mag-overtime po tayo ng konti lang. Konti lang naman. Hindi naman po tayo palaging ganyan. Linggo-linggo lang. 1 Corinthians chapter 6, verse 20. Pero gusto ko siyang simulan sa verse 19. Sige po, verse 19 muna. Kita niyo na?
Unang Korinto, Kabanata 6, talata 19 hanggang 20. Don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God? Ayan. Nare-realize ba natin to? Amen? You do not belong to yourself. Verse 20. For God bought you with a high price. So you must honor God with your body. Sa Tagalog, sige po. Ang ganda-ganda na dito sa version na binabasa ko eh. Pwede pakibasa sa Tagalog, Unang Korinto 6:19 hanggang 20. Nanayin ma, nakita mo na? Mabasa po ng malakas. 1 Corinthians 6, verse 19 to 20. Hindi ba ninyo alam na sana hindi nyo ganawan ulit ko ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinatanggap ninyo mula sa Diyos. Ang inyong katawan hindi talaga inyo hindi sa Diyos. Hindi nyo pinili, sila kayo sa malaking halaga at gamitin ninyo ang inyong katawan upang mapagpapalagalan ng Diyos. Amen. Ano yung unang bungad ng verse 19? Hindi ba ninyo alam na kayo ay templo ng banal na Espiritu? Kapatid, hindi mo ba alam? Amen. Sige, mas maano natin siya sa Tagalog eh. Hindi ba ninyo na alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Nasaan ang Espiritu Santo? Nasa atin. At tinanggap ninyo mula kanino? Mula sa Diyos. Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Nare-realize po ba natin yung bigat ng salita ng Diyos? Don't you know that you are the temple of the Holy Spirit? Now, if you do not fight sin, kasi marami pong kasalanan eh. Sexual immoralities. Ayan. Dito sa bansang Pilipinas ngayon, just an update, marami po ang nagkakaroon ngayon ng HIV. Bakit? Because of sin, sexual immoralities. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Kahit mag-research kayo, doon po talaga nakukuha yung sakit na yan. Yung katawan, binabagoy, binutumihan. Binili ng Diyos, sabi, piso lang ba yung pagkakabili ng Diyos sa katawan natin? Ano sabi ng Biblia? Mahal. Mahal po. Tapos, sisirain mo na. Dudumihan mo ng dudumihan dahil sa kasalanan. Paano mo sinisira yung katawan mo, kapatid? Paano natin sinisira yung katawan natin? Alam niyo ba, minsan, kung bakit tayo nagkakasakit? It is because of us. Mahirap po tanggapin, tama? Minsan masakit aminin kung bakit tayo nagkakasakit dahil na rin po sa kagagawan po natin. Bakit? Hindi natin iniingatan itong katawan na to na binili ng Diyos sa mahal na halaga. Bakit? Oras ng tulog, gising. Anong ginagawa? Ay, ewan ko, hindi ako sasagot. Ay, diba? Sinabi lahat ng sobrang masama. Lahat ipinasok sa bibig. Oh, tapos magre-reklamo. Sakit ng ano mo, sakit ng ano mo, sakit ng ano mo. Lahat na masakit. Sino may kagagawan? Huwag mo nang ituro yung demonyo. Hindi niya yung kagagawan eh. Tayo. Diba? Kaya,
nagiinom pa rin. Yung mister ko, lagi kong pinapatotoo sa inyo. Muntik na yun eh. Kung kilala niyo po si Dr. Hagolino dito sa Bagbag. Kilala mo siya na, ba? Sa Bagbag. Dahil siba niya sa sigarilyo. Sabi sa kanya, konti ka na lang, pag di ka pa titigil. Tatalingan kita ng ilang buwan na lang. Kasi malapit na siya sa emphysema. Sumunod naman kay Doc, ilang buwan. Tapos, nung gumanda na yung katawan, eto, nakita ko na naman ang kapre. Kasi sa Nobeleta, poso kami. Paggabi, iigib yan. Maliwanag sa bahagi niya. May konting liwanag. Alam ko na. Sabi ko, saan ka nagigib? Sa Cebu? Biro mo isang timba, inaabot na isang oras. Kasi tinatapos niya yung ano niya. Oh, balik sa natin. Ay, talaga. Kung nakita niyo na si Goku, para niyo na ako nakita. Ilang beses akong nag-Dragon Ball. Ilang taon po yun? O, diba? Ang gagawin ba ng demonyo yun? Nasabihin mo ba dahil sa demonyo? Hindi, gusto niya eh. Tama po? Gusto niya eh. Sino sumira ng katawan niya? Yung demonyo? Hindi. Siya. Hindi siya tumigil, eh baka biyuda na ako ngayon. Hindi, totoo. Kasi sinabihan na siya ni Apolino eh. Grabe yung panigarin kayo. Ito, tagabili. Kaya ito, laging may sakit ng maliit. Oh, kahit hindi naninigarin yung papa niya, nakadikit na yung, sabi naman ng doktor yun eh, nakadikit na sa ano nila. Oo, kaya ito, laging may lagnat, may sipot. Kaya doble Dragon Ball po yung talagang ginagawa ko. Pero wala naman nangyari sa Dragon Ball ko. Ang Diyos po nakapagpabago sa kanya. Amen. Kapatid, meron ka pa bang hindi isinusuko sa Diyos? Binili tayo ng Diyos sa malaking halaga. Pigilan na po natin. Mahalin natin yung katawan natin na to. Hindi na lang, huwag mo nang isipin yung dahil sa Diyos eh, di ba? Para sa iyo na lang. Para sa sarili mo. Amen po. Sa pamamagitan noon, pag tayo po ay lumalaman, pinaglalabanan natin ang kasalanan, tayo po ay nakapagbibigay, luwalhati sa ating pong Panginoon. Paano ba? When we are suffering because we are Christians. Again, when we are suffering because we are Christians, we are giving glory to our God. Iba po yung nagsasuffer na hindi naman dahil sa Christian life mo. Maliwanag po. Meron tayong mga suffering dahil tayo ay mga Kristiyano, dahil tayo ay mga anak ng Diyos, dahil tayo ay tinawag ng Diyos, dahil tayo ay sumusunod ng Diyos, katulad ng mga alagad ni Kristo na nasulat dito sa Biblia, they have a lot of sufferings, katulad ng mga pinatay sinunog ng buhay sa history ng Christianity. Yun yung suffering nila, kapalit ang buhay nila, nakapagbigay sila ng kaluguran sa Diyos. At hindi yung suffering dahil sa kagagawa po natin. Magkaiba yun. Kaya ako po nililiwanag. Amen. So yun yung suffering ng Kristiyano. Nagiging pinaninindigan mo yung pagiging Kristiyano mo. Magsasuffer po talaga tayo. Kaya remember, yung mga unang katuruan ko, ano yung magiging application po natin sa mga soli-soli na to na pinag-aaral po natin. Isa doon ay ano? Suffering. Dahil hindi po kami nangangako na kapag kayo po ay sumunod na kay Kristo, na kapag tayo po ay tagapaglikod na kay Kristo, kayo po ay nasa bed of roses na. Wala kaming sinasabing ganyan. Na mawawalan ka na ng problema, hindi po. Amen. God is good. Amen? And God loves us so much. Kapatid, mahal na mahal ka ng Diyos. Mahalin po natin ang Diyos. Kaya gumagawa tayo
ay bigyan ng kaluguran ang ating Diyos. Bakit? Kasi alam natin na ang pagkakabisan sa atin po ng Diyos ay ano? Para sa kanyang kaluwalhatian, para sa kanyang kaluguran. Kanino tayo makakatagpo ng tunay na kaligayahan and satisfaction? Tanging sa Diyos lamang po. May tanong po ako sa inyo. What is the chief end of man like us? Chief end, yung pinakasukdulan ng buhay po natin. Ano po yung sukdulan ng buhay ng tao? Ito po ay ang pagbibigay kaluguran sa ating Diyos. Amen? At maging maligaya tayo sa piling ng ating Diyos. Amen po. So yung pinaka-goal po natin ay bigyang lugod sa lahat po ng ginagawa natin. Amen? Sa lahat ng ginagawa natin ay mabigyan po natin ng kaluguran ang ating Diyos. Ito ang chief end, sabi ng author na to, sa pagkakaligtas sa atin. Ito rin ang chief end sa pagkakaligtas sa atin. Bakit ka kumilala sa Diyos? Bakit ka nilikha ng Diyos? Bakit ka niligtas ng Diyos? Para bigyan ng kaluguran ang Diyos. Pansinin po natin ang karangalan ng Diyos at ang kagalakan natin ay ang layunin na matupad po natin na bibigyan ng kaluguran ang ating Diyos. Ang kagalakan po natin ay matatagpuan natin sa karangalan ng Diyos. Ang kapahamakan naman ay resulta ng hindi natin pagbibigay karangalan sa Diyos. Yun naman yung kabaliktaran. Kung hindi po tayo magbibigay lugod sa ating Diyos, tayo naman po ay mapapahamak. So, sa isang pangungusap ng 5 sola natin, salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone, as revealed in Scripture alone, and for the glory of God alone. Bigay ko na lamang po ito sa GC natin. Again, salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone, as revealed in Scripture alone, and for the glory of God alone. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Sa ating pong gagawing panalangin sa oras na ito. Amen. Simula po sa araw na ito, magkakaroon po tayo ng mga pagbabago. Kung paano hindi po tayo gagawa o aaksyon o gagalaw na hindi ayon sa banal na spirito. Hindi ko lang po sinabi ng mga ginawa po natin dati ay hindi ayon sa banal na spirito kung saan isipin po natin yung sarili natin. Paano po tayo sa Diyos? How do we treat our God? Sa loob ng simbahan, paano mo tinatrato ang Diyos? Sabi natin, we give honor to the King of Kings. The high respect and adoration must be given to the King of Kings. Do we do that? Pag oras na ng pagsamba, talagang ang isip at puso natin ay nasa Diyos. Pag tayo po'y nananalangin, seryoso po ba tayo sa ating pananalangin? Ang panalangin po ba natin ay talagang pumapasok sa kaibuturan ng ating puso at talagang ang kausap po natin ay ang ating Diyos. Kapatid, pinanalangin mo na ba ang iglesia? O
Wala tayong alintana. Ano man ang mangyari sa iglesia, okay na. Amen? Meron ba tayong naging concern sa loob ng ating iglesia? Nabigyan na ba talaga natin ng tunay na kaluguran ang ating Diyos? So lahat sabi, in everything that we do, anong sabi ng salita ng Diyos? Dapat sa lahat ng ginagawa po natin, nabibigyan po natin ng karangalan ang Diyos. Hanggang saan ang kaya mong isakripisyo sa Diyos? Ngayon, marahil may inaantok na sa inyo. Marahil may init na. Marahil may gusto lang umuwi. Marahil may nagsasabi, ang tagal naman ni Pastora. Hanggang saan ka magiging ganyan, kapatid? Kailan mo tatapusin yan? Sa mga simpleng bagay na to, kung hindi natin kayang ibigay ang linggo para sa Diyos, paano tayo nakapagbibigay ng karangalan sa Diyos? And that is the chief end of our life. Yan ang layunin ng buhay ko natin. Kung sa ilang oras pa lang, hinintay na tayo. Kasi pastora, nag-overtime na naman. Kada linggo, nag-overtime. Sabi, ang gawain na ito, i-learning na. Ano sabi ng Biblia? Aling na araw sa'yo, isang araw, kanino po? Nabibigay ba natin isang buong araw? Yung totoong sagot. Hindi. Naiinit na nga tayo eh. Tama? Maaaring may iba sa inyo rito hindi na iniintindi ang sinasabi mo. Kung merong ganyan, nawa mabago na din tayo. Baguhin tayo ng Diyos. Nawa naisin natin at nasain po natin. Na itong buhay natin na to, again in Romans, for from Him, and through Him, and for Him. Sa Kanya nagsimula, sa pamamagitan niya, at para sa Kanya, ang lahat ng bagay, kasama po tayo doon. Lahat ng nilikha ng Diyos, para sa Diyos. Kaya yung mga ginagawa po natin, dapat para sa ikaluluwalhati, mabibigyan ng karangalan ang ating Diyos. Kailan po natin yung ginawa? Kailan tayo nagseryoso sa ating panalangin, sa ating pagsamba, sa ating pag-awit, sa ating pakikinig, na yung paglabas natin dito, wala na, lumipad na lahat ang salita ng Diyos. Hindi na natandaan kung ano ang itinurong salita ng Diyos. Pero ang sabi ng Biblia, wag lang tayong maging tagapakinig, kung hindi tagagawa rin ng salita ng Diyos. Amen. Kapag ka sinabi ko, sinong gusto ng 1,000,000? Taas kamay. Huwag na kayo magkunwari. Lahat tayo gusto natin ng 1,000,000. Kayo naman eh. Sino gusto na 1,000,000? Pero kukunin mo sa mahirap na bagay. Kakasa ka, hindi. Kakasa. Oo, 1,000,000 yun eh. Tama? Kakasa. Kahit ako kakasa. Siguro kahit mga nabalay-balay ito ako. Kakasa ako eh, 1,000,000 yun eh. Ngayon, yung million na yun, mauubos. Tama? Mapasa kamay mo man yun. Masarap, pero mauubos. Pero yung buhay natin, sinong gusto ng buhay? Siyempre, kayong lahat. No? Kanino yung buhay? Sa Diyos. Sinabi ba ng Diyos para makuha natin ang buhay? Umalik ka sa bangin, lumundag ka sa ganyan. Wala nang ganon, di mo ba? Pinahihirapan ba tayo ng Diyos? Hindi. Anong gusto niya? Bigyan siya ng karangalan.
sakripisyo sa Diyos? Hanggang ano yung kaya po natin ibigay sa Diyos? Kaya mo bang masaktan dahil sa Diyos? Kaya mo ba talaga? Physically hurt, kaya nyo? No? Yoy? Hindi ko naman po sinasabi na gagawin natin ay parusa. Pero, let's test yourself hanggang saan ka magsasakripisyo para sa Diyos. Amen? Now we will pray. Mananalangin po tayo. No? At iba po yung hihingin natin sa Diyos. Sa lahat ng may gusto, uulitin ko, sa lahat ng may gusto, luluhod. Hihingi ng kahabagan sa Diyos. Sa lahat ng hindi kaya, lalo na yung mga senior natin, hindi ko po kayo i-encourage sa mga seniors. Pwede kayong manalangin ng nakaupo. Tayo po'y magpakumbaba sa Diyos. Kasi alam niyo po yung nangyayari sa church natin. Hindi po tayo nakakapagbigay ng kaluguran sa Diyos. Ngayon, marami tayo, praise God. Pero alam niyo ba, mas madalas, wala po kayo eh. May dahilan, oo. Pero uulitin natin, ano yung mahalaga sa atin? Bilang ang buhay natin ay galing sa Diyos. Bakit kaya natin ipagpalit ang Diyos sa iba? Amen? Can we pray? Let's pray. This time, you pray personally. Manalangin po tayo personal. Praise time, mga kapatid. Yung gustong magpakumbaba, yung gustong lumuhod, yung gustong umupo. Paano niya gustong manalangin sa Diyos, gawin po natin. Why? We are praying for the revival of this church. Amen. And we know that the head of this church is Christ. At ang ginagamit ng Diyos dito, ang katawan niya, sino po? Tayo. Kung wala tayo, anong katawan ang magagamit ng Diyos? Saan siya kukuha ng katawan? Sa ibang church? Hindi po. Amen. Let us pray. Hallelujah. Panginoon, inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Basagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa iyo. Inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa iyo. Ikaw ang mahal sa buhay ko. Pusong dalisan ang nais ko. Ikaw ang mahal sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Sabihin natin, Panginoon, naalay ko sa iyo ang aking buhay. Panginoon, yung mga ito
mo lahat ng mga katigasan na meron ang bawat isa. Kaya mo makasunod kami ngayon. Hallelujah. Ang Panginoon. Hallelujah, Lord. Kaya mo maialay namin minsan pa ang aming mga buhay sa iyo, God. Kasi kung wala ka, wala rin naman kami, Panginoon. Kaya hayaan mo mabigyan ka namin ng pagkulang, God. Hayaan mo makasunod kami sa iyo, O Diyos. At mag-ari ka nga po sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Sa buhay ko, pusong kalisan ang nais ko, ikaw ang hari. Sa buhay ko, ang nais ko'y maging katulad mo. Sa pagkakati, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Sa buhay ko, Bigyan mo kami ng pusong dalisan. pusong kalisan Hallelujah. ang nais ko, ikaw ang hari. Sa buhay ko, ang nais ko'y maging katulad mo. Ikaw ang bahari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko, ikaw ang maghari. Sa buhay ko, nais ko'y maging katulad mo. Nais ko, Panginoon. Nais ko'y maging katulad mo. Nais ko, Panginoon. Nais ko'y maging katulad mo. Nais ko, Panginoon. O Diyos, makapangyarihan sa mga na nakakakilala sa atin. Nakakatunghay, nakakaalam sa mga kagalakan, sa mga ignition. Marami kami dapat isuko sa iyo, O Lord. Marami kami naging pagkukulo. Maraming pagkakataon, O Diyos. Muna namin ang aming mga sarili. Sa oras na ito, O Diyos. Lahat ng mga matigas na puso, matigas na ulo. Kasabi mo, kasabi mo. Palitan mo po ito, ang pusong nagmumulasan. Palitan mo yung mga puso namin na nagnanais na makasunod sa iyo. Palitan mo yung mga puso namin ng puso mo. Kaya mo, magiging ka namin ang kaluguran. Hindi mo kami binabawal magtrabaho. Hindi mo kami binabawal gawin ang ibang mga bagay. Pero nais mo na unahin ka namin, O Diyos. Na yun yung bagay na hindi nagagawa ng karamihan sa amin, Panginoon. Pero hindi naman po mababawasan ang pagiging Diyos mo. Ang karangalan mo, kung merong mga hindi susunod sa iyo. Kasi ang mawawalan at mapamparusahan ay yung mga taong hindi susunod sa iyo. Yung mga taong hindi nababago. Yung mga taong walang commitment sa iyo. Yung mga taong ayaw lumapit sa iyo, Panginoon. At hindi po galing sa akin ang mga salita na yan. Ilang beses na po namin napatunayan at nabasa sa iyong salita, O Diyos. Anong klaseng mga tao ang makakasama mo sa iyong kaharian pagdating ng araw, O Diyos. Nawa, simula sa araw na ito, ang bawat isa
ay tunay na nagpapakumbaba. Nawang simula sa araw na ito, Panginoon. Tumalag ang salita mo, God. Kasi ang salita mo, makapangyarihan. Magkaroon ng kapangyarihan ng salita mo sa bawat isa. Ipuin mo yung mga puso po namin, Panginoon. Tanggalin mo yung mga alalahanin. Ang mga problema na riyan, hindi po yan mawawala. Pero ang solusyon at mga kasagutan ay galing sa iyo at magmumula sa iyo. Matuto kaming magtiwala sa iyo. Matuto kaming lumapit sa iyo, Panginoon. Yung mga kasalanan na paulit-ulit na ginagawa, Panginoon, na nasa loob ng iglesia na to, sa oras na to, pinalalayas namin yung mga espiritu ng kasalanan at kasamaan na yan, na paulit-ulit na ginagawa. O Diyos, Ikaw yung Diyos na hindi namin mabobola. Ikaw yung Diyos na hindi namin makukuha sa palikoy-likoy at magagandang pananalita. Pagkat nakikita mo kami, pagkat kilala mo kami, pagkat alam mo kung ano yung mga ginagawa namin, sabihin man o sa hayag, alam mo at kilala mo ang bawat isa sa amin, O Diyos. Sa lahat ng mga kasalanan na gagawa, Panginoon, ng bawat isa, O Diyos, sa oras na to, hihingi po namin ang tawad. Patawad lang, Lord. Patawad po. Patawad ka. Patawad. Sa kabila ng napakarami mo ng warning, hindi namin alintana. God, patawad. Patawad po, Panginoon. Sa kabila ng mga salita mo ng urgency ng gospel, baliwala pa rin. God, patawad. Patawad po, God. Patawad po. Patawad po, Lord. Patawad. Patawad, God. Patawad po. Patawad, God. Patawad po, Lord. Sa kabila ng mga panawagan mo na kami magsisim tumalikod ka sa aming mga kasalanan, hindi pa rin alintana, Lord. Patawad. Patawad, God. Patawad, Lord. Patawad. Patawarin mo ang iglesia. Patawarin mo ang SDF. Patawad, God. Patawad, Lord. Patawad. Patawad, Lord. Patawad, Lord. Lord, patawad. Lord, patawad mo. Patawad mo, Lord. Patawad, God. Mahal ang pagkagaling mo sa amin, pero hindi namin alintana. Wala kaming pakialam, God. Patawad. Patawad po, Panginoon. Patawad, God. Maging ang mga katawad namin na itong ginagamit namin sa kaumihan. Lord, patawad, Lord. Patawad po. Patawad, God. Tawarin mo kami. Napakaraming kasalanan, napakaraming kaumihan, napakaraming pagkukulang. O Diyos. Tapos kami pa yung may ganang humanap ng maraming tao. Kami pa yung may ganang na maghanap. Bakit kakaunti pa lang? Kasi nasa amin yung problema. Nasa loob yung problema, wala sa labas. Hindi namin yung kapatawaran sa iyo, Lord. Patawarin mo kami. Binisin mo kami, O Diyos. Binisin mo kami sa lahat ng pagkukulang po namin sa iyo. Sabi mo, kung ikaw'y tagapangaral, mangaral ka. Lord, mangangaral ako. Kahit isa na lang yung nakaupo, mangangaral ako, God. Bigyan mo lang ako ng lakas. Tibay, Panginoon, at pananampalataya nagmumula sa iyo. Kung kami naman ay tinawag mong tagapaglingkod, daya ako makapaglingkod kami sa iyo, God. Binakakita man o wala, maglilingkod kami sa iyo. Gagamitin namin yung lakas namin para sa iyo. Hindi mo kami binibigyan ng buhay at lakas araw-araw para lamang sa aming mga sarili. Nalaman namin ngayon, O God, na kaya mo kami binibigyan ng lakas.
ay para sa'yo, para makapaglingkod kami sa'yo. Panginoon, baguhin mo kami. Baguhin mo kami. Iusip mo po yung mga pusik kaisipan namin. Nawan, simula sa araw na ito, nahin ka namin. Nahin ka namin. Matuto na kami mag-commit. Matuto kami, Panginoon, magpapagawa sa'yo. Matuto kami lahat ng sa'yo. Salamat, Panginoon. Salamat po. Alam namin, pinatawad na kami ulit. May lubos-lubos kang magmahal. Lubos-lubos kami umunawa sa amin. Salamat sa pag-unawa. Salamat sa pag-ibig mo. Higit sa lahat, salamat sa kaligtasan na ibinigay mo po sa amin, Panginoon. Pagharian mo po kami, Panginoon. Hallelujah. For the last time, sabihin natin, ikaw ang maghari, Panginoon. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Nais ko'y maging katulad mo. Nais ko'y maging katulad mo. That is our prayer, Lord. Thank you, God. Amen.